Gabi ng Misteryo. I remember merong nagtapat sa akin na sinabing aswang sila. Magkapatid sila. Pero ang sabi nila, hindi naman daw sila masamang mga aswang. Kasi normally ang sabi, pag mga aswang kumakain ng laman loob ng tao, no? Hindi rin nila ginagawa yon. At hindi rin daw nila kagustuhan na maging ganon. Kasi sa modern technology natin ngayon, dati kasi ang daming takot sa mga aswang. Kinatakutan ako noon. Talaga. Nang elementary, high school, niraradyo din ako. Binabanggit din ako sa iba-ibang estasyon na aswang. Pero para sa akin, ang laban ko ay katotohanan, kabutihan. Sinuklian ko yun, pinalitan ko yun. Hindi ko lang alam ko. No, wak nga. Wak. Marinig mo? Wak. Ay, wak. Hi, ako po pala si Eldirect. Ang YouTube channel ko guys is Eldirect News Center. Magkita-kita po tayo sa Gabi ng Misteryo. Posted by si Riti Sibayan. Sa Sabado, alas 10 ng gabi live sa DCRH, radio, television, cable channels, Facebook, at saka sa YouTube. Para talakayan natin ang isang episode na may aswang na may wakwak. Takot ka ba? Ayan, so meron pa tayong mga ibang kasamang mga guests. Sana walang absent guys. See you all. Dito lang yan sa Gabi ng Misteryo. So, tatambay lang kami para sa ano namin. Si Ma'am Ellie, ayun o. Ayun o. Yun nga, Lods. Ito na yun. Tataas ko lang yung camera kasi para makita natin. Yun. Paikot-ikot lang, Lods. Parang di mo malak kung malapit o malayo. Hindi po. Ako nga po pala si Boss Wino. Ang pangalan po ng YouTube channel ko is Boss Wino. Magkita-kita po tayo ngayong Sabado, May 30 sa Gabi ng Misteryo sa DCRH po. Radio, YouTube, at Facebook po. Pati na rin po sa cable, sa isang talakayan na may aswang na may wakwak pa. Takot ka ba? May mga kasama rin tayo ibang guest yun. Sana wala pong a-absent ngayong Sabado. Maraming salamat po. Uy, mga kamisteryo, kumusta na kayo? Ngayong Sabado, pag-usapan natin tungkol sa napaka-controversial din na paksa. Ito'y tungkol sa aswang. Tungkol sa wakwak, tiktik o sigbin. Kayo ba mismo ay meron bang karanasan sa ganitong mga nilalang na kinatatakutan, lalo na sa mga liblib na lugar? Pero ang matindi nito ay hindi lang sila nasa liblib na lugar ngayong makabagong panahon. Sila ay nasa mga kalunsuran dito sa Metro Manila at iba pang mga lungsod sa Pilipinas. At meron tayong mga kasamahan sa larangan ng paranormal, sa larangan ng ghost hunting, eksplorasyon, ang nagsabing sila ay nagkaroon ng engkwentro sa wakwak. At ako rin mismo sa akin, meron din tayong personal na karanasan tungkol dyan, nung ako'y bata pa. Ayan. At meron din tayong nakaugnayan na magkapatid sa Southern Tagalog region na umami na sila ay lahing aswang, pero nauwi lamang sa trahedya ang kanilang pamumuhay. At sa ating ding episode ngayon, meron din tayong panayam sa isang tao na umami na siya lahing aswang. Ayan, abangan po nyo yan sa ating Gabi ng Misteryo ngayong Sabado alas 10 ng gabi sa DCRH. Kaya wala nga absent. See you all!
Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa aswang, tungkol sa wakwak, sigbin, at maging tungkol sa tiktik. Kayo ba mismo ay merong karanasan tungkol dito? Kayo'y makipagtalastasan sa ating episode tonight and please try to comment sa ating live streaming sa programa natin sa Gabi ng Misteryo dito sa DZRH. At tisikapin natin na masagot sa live chat yung inyong mga katanungan tungkol sa aswang, sa sigbin, o kaya tiktik, o kaya wakwak. Ano nga. Pero simulan natin ang ating episode tonight. Atin munang ibahagi sa inyo yung panayam sa inyong lingkod ng DZRH Digital tungkol sa pag-amin ng isang kuya na sila'y magkapatid na lahing aswang. Ito'y panayam ko sa kanya, hindi live sa ating broadcast, pero ito'y nakapalitan natin ng mensahe. Nung panahon na yon, nung unang sigwada pa lang natin programang Misteryo, may nauwi lamang sa trahedya yung kanilang buhay. Dahil pagkatapos na nila'y aminin na sila'y lahing aswang, ay sinugod sila ng taong bayan. At sa hindi magandang pagkakataon, kapalaran, ay namatay yung kanyang kapatid na babae. Sa pagkakaintindi ko, based na rin sa kanyang pag-amin, una-una hindi nila ginustong maging lahing aswang. At hindi naman sila kumakain ng laman ng tao. At ang kanila lamang ay kapag talagang sinumpong yung kanilang pagiging aswang, ang kinakain nila ay mga hayop sa kapaligiran. Let's say, kambing, baboy, manok. Pero karaniwan daw ang kanilang kinakain ay manok. Marahil sa galit nung mga kabarangay nila, ay hindi na iwasan na sila isugurin. Pero matindi yung kapalaran ng magkapatid na yon. Ito, ibabahagi ko sa inyo itong panayam sa atin ng DZRH Digital tungkol sa magkapatid na yan na aswang somewhere in Southern Tagalog region. Ito po yon. I remember merong nagtapat sa akin na sinabing aswang sila. Magkapatid sila. Pero ang sabi nila, hindi naman daw sila masamang mga aswang. Kasi normally ang sabi, pag mga aswang kumakain ng laman loob ng tao, no? Hindi raw nila ginagawa yon. At hindi rin daw nila kagustuhan na maging ganon. Ito'y para ipinamana sa kanilang mga parents. Kaya lang, naging tragic yung kwento nila. Kasi yung isa sa yung kapatid niya na babae, napatay ng taong bayan. Based sa kanyang kwento. Ayaw kong paniwalaan noon yung kanyang kwento, pero mukhang may katotohanan. Kasi nagkakaroon lang kami ng kwento sa telepono noon, nagkakausap lang. Hindi ko talaga na-meet in person. So yan, ang kabuuan ng istorya na yon tungkol dun sa magkapatid na umamin na sila ay aswang. Ayan. Alright, so tonight, atin ding ibahagi sa inyo yung panayam ko sa ating mga kasamahan sa DZRH. Sina RH27, Noche Cacas, maging si Edwin Duque, RH23. Yung kanilang paniniwala at karanasan tungkol sa aswang o kaya'y manananggal. Ayan ha. Pakinggan natin, timbangin natin mabuti, ay bigyan natin ng pagkakataon na mailahad nila yung kanilang karanasan tungkol dito. Ito, ating panoorin ang ating panayam kina Bay Noche at si Edwin Duque. Ito. Nagwawala yung papa ko dun sa likod ng bahay namin. Kasi yun bagong harvest ng tubo yun. Tapos malupa. Maya-maya, lumitaw yung kapatid ko. Sa puso, nagbomba. Ganun. Galit. Tinanong papa ko, saan ka galing? Yan, saan ka galing?
Mga gano'n ang kapatid ko. Hindi makapagsalita. Ano nangyari sa'yo? Bigla yun. Mga gano'n. Oh, gano'n, may Takpak daw, sus. Maya nakita ng papa ko yung ano, totoo nga, nilapa ngayon na nga ng ibon. Puro kalbot dito, oh. Ayun, doon na ako na ano, sabi ko, totoo pala na may aswang. Doon na, takot na ako kasi, wala na, laki talaga ng ano dito. Galit papa ko. Kinabukasan, pumunta dun sa Matanda. Kasi bago kami nag-ano nun, sa dalampasigan ng dagat, naglalaro kami ng volleyball. Ang mga 5 ng hapon, probinsya, maganda yan yung sunset. Nandun Matanda doon, nakasuono ng veterans, nakaupo doon, tapos nakasombrero ng veterans, ganun. Tapos napapansin namin yun na tinitingnan yung kapatid ko. Ako, hindi siya makatingin sa akin kasi batiin kasi ako nung araw eh. May ano ako dito, skat ko yung rosaryo, sinasabitan ako ng mama ko lagi kasi sakitin ako nung araw. Pagdating doon, kinabukasan, pinuntahan ng papa ko yung bahay. Tapos, ito, saan sino? Saan yung Matanda? Sabi ng papa ko. Saan? Saan yung, ano mo, yung stepfather mo? Ano? Dito. Oh, ikaw, walang hiya ka? Gumanon pa. Walang hiya ka? Kagabi, inano mo yung anak ko. Ha? Umalis ka ngayon. Inaswang. Umalis ka ngayon, ha? Pag hindi ka umalis, lumayas dito, mamaya, babalikan kita, dadahan kita sa suka. Sabi ng papa ko. Yung papa ko kasi may dalang ano eh. Yung Chris na samurai na pag ganun-ganon, no? Pero tanso yun. Tanso. Hindi nga baka ano yung Matanda eh. Hindi baka ano yung Matanda eh. Eh, sabi ko, pagka ano-ano ka ha? Akala mo mahina ka, pero malakas ka para sa gabi. Ang lakas mo sa gabi. Sus, pagdating nung hapon. Pagtalikod lang daw namin, sabi ng kapitbahay ng aswang, pagtalikod lang daw namin, alsa barutan eh. Malis, lumayas. O ngayon, kung hindi siya aswang, bakit siya alis? Diba? Ito naman, totoo to sir. Yung tsahe ko naman yan, tsahe ko. Dami mga istorya ng aswang tayo yan. Ito. Di, ano yung palaka? Edwin. Tataka siya, may ilaw, tinggal niya. Yung pusa parang umiistorbo, parang unahan niya pang hindi na makauli-uli. Pag gano'n lang ito, pag gano'n niya, di biglang nawala ang pusa, may ingay siya. Sabi ko, pag-lunod niya, lumabas yung mukha niya. Sabi ko na nga ikaw itong nag-ano Sabi niya, matagal akong duda sa'yo Tapos biglang na nakiusap, punta rin itong sabi. Yung kinabangasan yung anak ng babae. Kasi sir, para kasi nga sa school, tapos may malaking ilog yung pisko daw at email na. Tapos, pagdawit mo doon. Yan yung background music na kayo. Oo, yung background music natin. Pasakan. Gabi Papunta pa sa kanya. ng mister. Hinahina mo naman doon. Yung bundok na, no? Alam mo? Ay, yung ilong creek na dadaanan. Kasi na ba? Yung creek na dadaanan yun after ng school. May white lady nagpapakita talaga ron. White lady. Oo. Encantada. Ang problema, nung pag... Hindi naman nitsurang Tina yun. Hindi naman. Black lady. Pag tawid ng tulay, Naka-nighties eh. Naka-nighties. Sigo. pag tawid ng tulay, sir, yung tama yung sinabi mo, yung ilog, ay ang laki ng ibon gumano, no? Oo, totoo yan. Sinabi, lumayo ka sa taas. Ginamita niya ng ano? Ng orasyon. Oo. Lumabas. Parang lumiit yung gabog. Akala niya kabog. Ang ingay parang bilao daw yung mga takpan. Putakin mo, parang bilao. Hindi lalaki lang to. Hindi na ako sumama ron. Dati sumasama ko, sumama yung siya mo umuwi sa kanila. Kasi sa sentro kami. So, dilim talaga na sir. Natang ka na school. Pagdating mo sa mga puno sa kasi parang may white lady. Pagdating mo sa likod ng school, yung creek naman. Pagdating mo ng creek, yung pisko na gawa ni Marcos, Nelda. Doon, tatawid pa lang kami doon, biglang lumabas yung gabog sa mga nakalaki. Wala nang din ako sumama. Sa aswang din yun, aswang. Oo. Nung maliit, Pang nagsahin ko. nung maliit ako, dinala ako ng papa ko sa bukid namin. May lupain. Marinig si Gusto Moche. yung aswang na to. Aswang uli yan, aswang uli. Ang gabi ng misteryo to. Tapos ni-interview kayo this. Ngayon,
Ito ba ito? Ito maganda. Nire-record ko na nga. Ito maganda kasi nung maliit kasi ako, ninyumulak ako nung maliit eh. Wow! Sabi ako ba na mula-mula. Naniniwala na ako eh. Kita mo yung mukha ko? Kakakurot ng mga babae yan. Talaga? Oo, isa totoo lang. Yan, Ay, wala ito. ka sa akin. Pero Pag pinaglihan sa akin ng nanay ko, yung pisngi. ito mukha ko. Kasi nagigigil. Ito. Ninyumulag ha, ninyumulag. Ano ako eh, cute ako eh. Nung, So, ito nung drama ko sa batiin ka eh, lagi kang binabati. nung dinala ko ng papa ko sa bukid. Sa bukid namin. Tapos, ano kami. Nung hapon na yun, ang daming parang naano sila mga tao dun. Parang na-excite ba na bagong mukha ko dun eh. Pagdating ng gabi, hindi ako makatulog. Ang bahay ng tiyuhin ko noon sa bukid, nipa yung bubong, tapos may hagdan siya, aakyat ka pa, bahay na niya. Doon kami natutulog sa may kawayan. Pagdating doon sa hating gabi, hindi ako makakatulog talaga. Hindi ako makakatulog. Tapos nung nakita ko lumiwanag yung parang bumawi yung nipa. Yung bawi. Bumawi. Pasok na. Tapos, Nananggal na yun. sabi ko, pinabahan ako kasi pinapawisan ako eh, pinapawisan. Sabi ng papa, ng ano nangyari sa'yo? Ay, hindi ako makatulog. Ano ka lang dyan? Ano ka lang? Pikit ka lang. Kumano na ako sa papa ko. Wala ako talagang, dumikit na ako eh. Di na, bahala ka dyan, basta dikit na ako dito. Maya-maya. Nananggal yun. Maya-maya, bumaba yung tiyuhin ko. Pagbaba ng tiyuhin ko. Okay, gising ka pa. Hindi ako makatulog, tiyo. Kaya pala. Nakita ko, binuksan yung bintana ng tiyuhin ko. Binuksan niya, sinabo yung isang ganta na isang salop na Bigas? Sa probinsya kasi, ganta yun. Yung kahoy na ganun. Tapos lagyan parang ganun, salop yun sa salop. Sinabo yun sa kinabukas, sa labas. Hindi ko bakit Hindi ko, hayaan mo na, huwag ka lang matulog ka na. Matulog ka na ulit, makakatulog ka na yan. Sus, sakto, kinabukasan. Kinakalabutan pa rin ako. Ano nangyari? Nakita ko yung matanda. Umaga, nandun yung tiyuhin ko. Kasi, ayan, inumaga ka kakadampot. Ayan, inumaga ka kakadampot. Ikaw, kahit kapitbahay mo, bago mo ka, pamangkin ko yan. Ganun siya ba sa salita ko sa iyo? So, Pamangkin ko yan, huwag mong Dinampot na yung bigas? Di, yung munggo. Munggo. Munggo, dinampot. Pagtingin ko, ayan Ano yung tiyo? Dinadampot niya. Dinadampot niya. Ano yung tiyo? Ayan dinadampot niya, nangihinayang siya. Pero hindi sinabi sa akin ng tiyohin ko kasi na yun pala. Hindi niya sinabi na aswang yun? Oo. Pinaliwanag sa akin ng papa ko nung mga susunod na araw na, nung nakauwi na kami. Sabi niya, yan yung sa'yo. Kaya hindi ka makatulog. Yan yung sumilip sa'yo. Kasi nakita ko, nakatulog ko ganun. Yung pawid, nakita ko lumiwanag eh. Yung buwan, yung ba yun? Tago sa ano, di naman Bumahay talaga. Tuloy yung dila. Sumilip talaga. Yung dila lumalawit. Kaya sabi ko lang, pero yung papa ko, nakaready na yung papa ko. Kasi may nakatabi yung papa ko na niya talaga yun. Puputulin niya talaga yun. Nakaready na pala papa ko. Hindi na pa naman maliit lang, parang sumulid. Sisipsipin yung dugo. Ayan, yun ang simula nun, hindi na ako bumalik doon sa bukid namin. Hanggang ngayon, hindi na ako bumalik. So, totoong may aswang. Totoo talaga. Totoo siya. Kaya manunanggal. Tapos yung matanda, yung tsura? Mahaba buhok. Mahaba buhok. Tapos, dito. Kunot-kunot dito. Dito, yan. Basta sobrang tanda talaga. Pero, sabi ng tiyahin ko, kunyari na yung matanda, pero paglating sa gabi niya, malakas yan. Gabi ng Misteryo. So yan ang ating panayam sa magka-partner sa kanilang programa tuwing linggo. Yung kanilang Visayas Time. Visayan Time ba yun? Visaya Time. Yan. Tuwing linggo po yan.
sa DCR, sina Noche Cacas and Edwin Duque. Gabi ng Misteryo. At ngayon, ito na, atin ang alamin itong experience ng ating mga kasamahan sa larangan eksplorasyon, sa larangan ng ghost hunting. Wala yung ba kundi sina Ma'am Elday Reed, the Lady Ghost Hunter, at si Boss Wino. Meron silang kolaborasyon sa kanilang eksplorasyon sa loob ng isang libingan somewhere in the southern Tagalog region, at sinasabing meron silang narinig na huni raw ng wakwak. Alam naman natin kapag sa paniniwala ng karamihan, kapag meron daw wakwak, makikita na raw dyan, mararamdaman mo raw dyan ang presensya ng aswang. Ayan. Heto, andin panoorin ang kanilang kolaborasyon sa kanilang ghost exploration na dapat ghost. Kaso, ang kanilang na-encounter, narinig, ay huni ng wakwak. Ito po yun. Gabi ng Misteryo. Palapag po. Kasi nahirapan ako guys. Hindi ko alam kung saan ko nalagay yung ano eh. Dati kasi isang ano lang lagayan. Habang naka-live ako. Tapos ang camera ko nakaano din. Nakakabit din dito sa lagayan ng live. Ngayon, hindi ko lang alam kung... No! Wak nga! Wak wak! Ha? Marinig mo? Wak wak! Ay, wak wak! Ikot-ikot mo! Di, basta mahina, malapit na yan sila. Pero pag mahina, nasa malapit. Pero pag malakas, nasa malayo. Nasa malapit. Malapit lang. Tapos kung saan daw yung tunog na nagawakwak siya, ibig sabihin yung tao nasa baba na naglalakad, yun ang totoong wakwak. Ibon lang niya yan nasa taas. Pero ang tunay na wakwak nasa lupa, naglalakad. Hindi yan siya magpalayo daw sa ayun, ibon for example nandyan. Ang sa baba niyan, kung saan yung tao naglalakad, yun yung wakwak. Tapos kung mahina, nasa malapit lang. Alam ko talaga yung wakwak is ibon lang. Oh, pero ang totoong wakwak nasa baba. Talagang Yung tao. hindi ko tanong. Ang tao daw dyan, tulad ngayon, nagwakwak. Ang tao niyan, kung sinong nakita mong tao na sa baba ng ibon na nagwakwak, yun yung totoong wakwak. Dito chorus yung birds na sa para. Oo, doon. Dito chorus, di ba? Ito mga sinasabi ko guys, base lang sa mga kwento-kwento na akong naririnig sa probinsya dati guys. Ito, paikot-ikot lang. Mamaya babalik yun. Kanina, dumaan lang yun eh. Oo. Dumaan siya kanina. Tapos ngayon, umikot siya. Umikot. Atak po. Oh my God, ito siya guys. Wakwak. Oh, ang buwan. Ayan oh. May balitik yan dyan. Oh my God. Wait guys ha. Nakapatong ako. Pag malakas yan Lods, na ano, malayo pa yan. Nasa malayo pang wakwak. Pero pag mahina na, nasa malapit na yan. Baliktad na yun, manlilin lang. Naka-live kasi ako dito guys. So ngayon lumipat ako dito sa bandang likuran. Ito naman ang naririnig ko. Paikot-ikot lang siya. Wakwak. Narinig niyo guys? Wala? Ayan? Ano yan ganyan? Ibon pa rin oh. Wakwak na ibon.
Mahina. Mabasa ko. Wait lang guys ha. Kaya nahirapan ako. Ang salamin nasa kamay ko. Wait lang. Wak daw eh. Mahina. Bata to. Ito basag na Basag na. Apak po ha. Wak. Uy, lakas. Uy. Oh my God, lakas. Narinig mo guys? Lakas. Una mahina. Paikot-ikot lang. Dito lang yan sa paligid. Oh my God. Napak po ulit. So, tatambay lang kami para sa ano naman. Pasya lang po ng live mga lords. So, ay may kandila. Kaya nagtitirik din si Idol na si Ma'am Ellie ng kandila para alam ko kung saan ko siya pupuntahan. Kasi pag may kandila kasi, halimbawa yan, guys, may kandila. Pag hindi ko siya nakikita, ibig sabihin nandun, dito siya masuka na yun, no? So sana thank you po sa pag-share ng live, sa mga nagtatap-tap ng screen dyan, saka papalo na rin mga lodi. Oh. Yun, oh. Iwakwak na naman. Si Ma'am Ellie, ayun, oh. Ayun, oh. Yun mga lods, ito na yun. Tataas ko lang yung camera kasi para makita natin. Yun. Paikot-ikot lang, Lods. Parang di mo alam kung malapit o malayo. Di, basta mahina. Malapit na lang yan. Malapit na yan sila. Pero pag mahina, nasa malapit. Pero pag malakas, nasa malayo. Ayun, ano yung Lods? Pag mahina, Nasa malapit. ibig sabihin malapit lang yun ngayon. Malapit lang. Tapos kung saan daw yung tunog na nagawakwak ka, ibig sabihin yung tao na sa baba na naglalakad, yun ang totoong wakwak. Ibon lang niya yan nasa taas. Pero ang tunay na wakwak nasa lupa, naglalakad. Hindi yan siya magpalayo daw sa, yung ibon for example nandyan. Ang sa baba niyan, kung saan yung tao naglalakad, yun yung wakwak. Tapos, mahina. Nakakita na rin ako ng, alam ko talaga yung wakwak is ibon lang. Oh, pero yung sa baba, talagang, yung tao. tao, hindi ko pa nakasado nakikita. Ang tao daw dyan, tulad ngayon, nagwakwak.
ang tao niyan, kung sino ang nakita mong tao na sa baba ng ibon na nagwakwak, yun yung totoong wakwak. Itong oras yung birds niya sa harap. Oo. Itong oras, di ba, nag-start ako mag-9 na tapos mag-alas 10 na. Oo. Itong oras yung paramdam yung ano eh, yung narinig ko yung wakwak na yun eh. Ito, paikot-ikot lang. Mamaya, babalik yun. Kanina, dumaan lang yun eh. Oo. Di ba? Dumaan siya kanina. Tapos ngayon, tao, baka kasunod, pangalawa. Lalo na kung kasama niyo si Wino, huwag kayo. Ano yun? Joke lang yan. Init doon, no? Init niya, walang kahangin. Niloloko ko ni Ma'am Ellie, oh. Ayun yung gamit. Ano kasi yung gamit namin, oh. Hindi yung gamit namin. Sa dulo. Ito guys. Buha tayo ng ano ha. Aray ko. Ang tinik. Sabi po. Alam nyo guys, para maglalaro lang kami ng dito ng ano. ng daming ano oh. Dito ako maaga pa dito, 5:30 pa lang. Kala ko tulog ka eh. Ngayon, hiningan natin ng kanilang impresyon, ng kanilang naramdaman during the time na sila ay nag-explore sa naturang lugar, yung kanilang karanasan sa wakwak. At mayroong ibinahagi sa atin si Ma'am Eldarit ng kanyang karanasan tungkol dito, ang kanyang naramdaman. Siya nga ba'y natakot, siya ba'y nangilabot ng todo, ha? At mayroong mga pagkakataon na sila ay gusto nang tumakbo, ha? Sa kanilang eksplorasyon. Ito, pakinggan natin si Ma'am Eldarit sa kanyang testimonya tungkol dito. Ito po yun. Hi, magandang gabi sa inyo lahat. Ako pala si Eldarit. Ang YouTube channel ko guys is Eldarit News Hunter. Yan, so may isi-share lang ako sa inyo ng kwento guys. Doon sa kung saan kami live ni Wino nung gabi na yun. Bago kasi yan, nauna ako na kay Wino sa sementeryo. Nauna ako sa kanya. So sabi ko sa kanya, papasok mo na ako, mauna ako sa sementeryo. Pagdating mo dito, pasok ka na lang din. Doon sa kalagitnaan, kasi nandun yung kung saan ako nagpapaalam. Doon nakatira. So ngayon, nagkwentuhan pa nga kami nung ano doon eh, yung parang siya yung bantay. Kwentuhan pa kami doon, binigyan pa nila ako upuan kasi may anak siya doon din na lalaki. Nag-aabot ako kahit papaano, nag-aabot ako doon ng pira. Or minsan yung mga pagkain doon sa bata. Ngayon, napagpintuhan namin yung ano eh, yung biniwasan kasi ngayon kasi cemetery sila nakatira. Yung anong nagpaparamdam doon. Wakwak daw talaga. Naririnig niya minsan lakas daw. So yun, nung dumating si Wino, pumunta kami sa dulo. Kasi mas creepy yung sa dulo. May kabaong kasi doon eh. May kabaong may laman. Dati na-unbox ko yan siya guys. Yung kabaong na may laman. Mayroon pa siyang ngipin. Mayroon pa siya buhok. Yung kabaong niya forma pa. Pero ngayon warak na yung kabaong. Wasak na. Kahit hindi na ulang wasak na. Tapos nawala yung bungo niya guys. Ninakaw. Kasi tabi sa kumakain dyan guys ha. So ayun. Hinintay namin yung oras na mag-aalas 10 kasi sanay yung mga viewers ko na before alas 10 mag-start ako ng live. Ayun. So, nung nag-start na kami ng live, siguro mga oras din siguro. Ayan. Nung time na yun, eksakto, i-on ko yung camera ko. Kasi diba live, ito talagang ginagamit ko guys yung cellphone. Eksakto na i-on ko yung camera.
papatong ako nun sa mitso eh. Narinig ko talagang lakas talaga ng wak. Paikot-ikot siya. Wak! Ganun. Ano kami ni Wino nun eh. Tapos, ang pagkakaalam ko kasi niyan, pag malapit na yung tunog nila, ay yung mahina, nasa malapit. Pero pag malakas pa yung pagkawak nila, nasa malayo pa daw yan eh. Yun lang naman guys ay naririnig ko lang din naman yan sa mga kwento-kwento. Hindi ko rin naman talaga alam. Pero yung mga kwento ng nasa probinsya. So, ayan. Di ko kung ilang beses siya nagawak-wak. Basta marami. Tapos nung lumipat na ako dun, malapit-lapit sa may kabaong. Patong-patong kasi nitso doon. Mahaba yung patong. Ewan ko ilang patong yun. Hindi ko mabilang yun eh. Mayroon mga puno din doon. Narinig ko na naman, bumalik siya. Yung tunog niya na wak. Alam mo sa tao pa bata. Bata yung wak niya eh. Tapos sabi niya, di lang daw yung isa, dalawa. Parang tatlo. Tatlo daw yung wak-wak na, nung pagbalik, sabi ko pa nga sa kanila, nagdala ng trupa. Parang gumanon pa ako kay Wino nun eh. Kasi, yun yung pakiramdam niya eh. Marami na, hindi na isa ang bumalik. Ayun. Ilang beses pa yung tawak ng wak siya eh. Ilang beses. Maraming beses na bumalik. Yan. So, meron din pala ako ma-share sa inyo guys. Nung ako ay ang bunso ni nanay na anak, ako yung pinaka-baby. Nung gabi kasi na yun is si tatay. Nandun sa palayan. Naghanap ng isda. Kasi di ba pag sa palayan, kasi di ba may patubig. Meron talaga isda yung tubig dyan sa palayan. Ayun, habang si tatay nangunguha doon ng isda, si nanay, nakahiga na sa bahay. Hindi na siya sa papag, nakahiga doon siya sa sahig mismo. Kasi ganito yung bintana namin daw sa probinsya dati. Yung itutulak mo lang. Itutulak tapos lagyan mo ng kahoy dito sa gilid para hindi siya magsara. Ganon. Ayun ang bintana doon namin dati. So si nanay, papikit-pikit lang daw mata ni nanay, ganyan. Nakikiramdam lang din, ganyan. Habang wala pa si tatay. Hindi siya makatulog ata. Ganun siguro yun. So ngayon, nung umuwi na daw si tatay, sa labas ng pintuan, sabi daw niya, kasi nini yung si nanay. Sabi daw niya, para mabuksan yung pinto ba? Ayun. Pagka-eksakto naman na ilang beses ito tinawag daw niya, ang bintana no guys, bigla daw magkalampag. Kalampag na talaga, tapos narinig din na tumalon. Nung pagkatalon, sabay daw takbo. Na alam mo lang yung takbo kasi 'di ba ang likod ng bahay daw namin. Nakita ko pa yung mangga yun. Abutan ko yung mangga na yun eh. May malaking puno ng mangga. So syempre, kahit magwalis ka pa sa hapon, umaga, meron dahon na lalaglag yan. Yun. Ang narinig ni tatay at saka ni nanay, pagkatalon sa bintana, tumakbo, naapakan yung mga dahon ng mangga, sabay lipad daw, gumano daw sa mangga, pupunta daw sa taas, so hindi nabutan yung tatay ko. Siguro, yung kikik na yun, nasa papag na daw yun. Kasi diba pag, ito yung bintana, dito ang papag mismo, nasa bintana, dito, sa baba ng bintana, dyan. Pero si nanay, hindi siya natutulog sa sahig. Kami daw dalawa ni nanay sa sahig. Yun nga sabi nila, yung siguro yung kikik na yun, nakatitig na daw siguro yun sa akin. Kasi ako yung baby, sabi daw, siguro din yun, ang sarap daw siguro kakainin ako ba ganyan. Nag-joke pa nga sila dati. Kasi kung hindi umuwi sa tatay yung maaga, di alam ko anong nangyayari. Yung gano'n. So, hindi nabutan. So, meron pa rin ako maikwento pala guys na isa. Sa Visayas din na nangyari. Bali auntie nung nag-invite sa akin dun sa probinsya nila. Auntie niya yun. Ang lalaki, yun yung kapatid ng nanay niya. Malayo na nga daw yung maabutan. Malayo na. Nakakadaan na daw siya ng sementeryo, mga kawayanan.
Kaya pinagamot siya ng pamilya niya. Kasi ano na yung pagiging aswang niya eh. Yung pa grabe na ba, yung pa isipin mo yan, malayo na din yung naabutan ng lipad niya, mga sementeryo. Isang gabi nga daw, sabi daw niya, for example, isang gabi, ganun lang. Yung isang gabi nga, dumaan ako dito sa bubong niyo, sinilip ko ganyan, gumawa daw ng banig. Di ba, banig yung manumano ba? Gumawa pa nga ng banig si ayan, yung kapatid ng asawa niyang lalaki. Sinilip pa nga daw niya sa bubong. Isipin niyo yan. So, totoo. Like for example, yung narinig na minuwi sa sementeryo na dumaan na wakwak. Parang ganun ba? Kaso sila, hindi pa lang sila naggamot kung gusto nila magpagamot. Ang tita kasi nung nagkwento sa akin is tinulungan daw talaga nila para mawala yung pagiging aswang. Yun. Tapos nangyari din guys, nung elementary ako, pinsan ko buo. Hindi ka man alam na kaya pala siya nagkasakit bagong siya nag-aasawa. Yung side pala ng lalaki, yung asawa niya, may lahing aswang, wakwak. Sinalin pala sa kanya yung pagiging wakwak o aswang. Nasa katawan na daw, pero hindi tanggap ng pinsan ko, pero nasa katawan na, kaya siya nagkakasakit. Ako pa yung pinabantay sa ospital. Kung alam ko lang yun, bata pa ako hindi ko alam Tapos natulog pa ako isang beses dun sa sahig. Sa sahig, ito yung bed ng hospital. Sa sahig. Ang kama sa hospital, diba sa ilalim, bukas, ay walang open ba yung ilalim ganyan? Hala, may nakita pa akong malaking pusa nung time na yun. At saka hindi ko alam nung time na yun is, kaya pala siya nakakasakit dahil sa aswang. Kung alam ko lang yun, iwan ko lang kung magbantay ako sa kanya. Diba bata pa ako kasi, wala pa tayong alam dyan wala akong alam kung anong gagawin. So, ayun. Pati yung lolo ko dati, nabiktima din yun ng aswang lolo ko. May kwento dyan yan. Lolo ko. Ang dami kong narinig dati guys sa probinsya namin. Oo. About sa mga aswang. Ako yung naniwala dyan. Pero wala pa akong aktual na nakikita. Wala. Katulad lang yan sa pagiging nag-ghost hunt ako. Na wala pa akong nakikita na aktual na multo. Yun. Pero lang siya mga aninag-aninag. So, di siya talagang nakatayo. Yun yung gusto ko makita, yung nakatayo sa harapan ko. Ayun, so, thank you so much, Sir Ray. Gabi ng Misteryo. DZRH, thank you so much sa walang sawang pag-invite sa akin. At sana hindi pa ito yung huli, Sir Ray. Sana may imbitahan tayo ulit dyan sa studio ninyo. Yan, so thank you so much. Sana supportahan ninyo guys yung aking YouTube channel, Elday Ghost Hunter. Pati kay Sir Ray T. Sibayan, Gabi ng Misteryo. Thank you po. At sa panig naman ni Boss Wino, hiningan din natin siya ng kanyang testimonya, yung kanyang impresyon, yung kanyang obserbasyon. Ito ba'y nagdulot sa kanya ng pangamba na baka sila'y atakihin ng aswang? Ito, ating pakinggan si Boss Wino sa kanyang salaysay. So mga boss, magandang umaga. Meron lang akong gustong kwento sa inyo na narinig ko yung last live ko nung nagpunta ko na sa Mananterio. Si Miss L kasi nauna rin sa location kasi nga andito pa ako sa trabaho noon. Sabi ko dito lang kami magkita sa location. Bungad pa lang or naglalakad pa lang ako papasok pa lang ako sa cemetery na yung mga boss is meron akong narinig na parang kikik pak, ganun. Pag ganun lang, madalang-dalang lang kasi medyo maga pa yung oras na yun, mga alas 8 na ng gabi pumunta ko ron. So hindi ko naman siya agad pinansin.
Habang naglalakad ako, parang, ayan, medyo may naririnig ako ng mga footstep sa gilid, sa mga gilid-gilid, sa mga parang naglalakad-lakad. Doon na kasi nagitay si Ma'am Ellie sa baba. Kasi may caretaker doon sa cemetery na yun, pumunta namin. Doon siya nag-antay, tapos nung kasama ko na siya, papunta na kami doon kung saan nga kami mag-start ng live. Kasi bago kasi mag-start ng live, nag-explore muna ako ng kaunti. O kumbaga, nag-shoot muna ako ng konting video para nga pagka halimbawa dito ako sa trabaho, meron akong ina-upload sa YT. So hindi pa kami nag-uumpisa, pares kami nakarinig na mayroong kikik o apa. Hindi ko naman pinansin. Tapos madalang talaga, as in madalang talaga yung niya. Yung parang dumadaan-daan lang na tunog ng kwek, ganun lang ang narinig ko. So, naniwala ba kayo sa sa ganun? Na, kumbaga, meron ba talagang ganung nilalang, no? Na, yung mga kwak-kwak, mga kikik, mga ganung bagay ba? So, kaya ko rin naisipan kasi maganan. Siyempre, gusto ko rin magpatunayan sa sa mga tao kung totoo bang meron ganung nilalang mo, kung meron ng kikik ang nangyari. Pero ako talaga, naniwala ako sa ganan, sa kikik, sa wakwak, sa mga aswang. Aswang, ito lang may kwento ko lang sa inyo. Aswang kasi, naka-encounter ako niyan, pero hindi ko siya nakita talaga ng personal. Kasi yung bahay na tinutulugan ko, dun sa dating bahay na tinutulugan ko, sa Alfonso yun. Ang bintana kasi jealousy. So sa likod nun mga boss is may yung gubat, tapos mga bandang 10 PM yan to. 10 PM. Gabi yun may naririnig na ako naglalakad-lakad sa gilid. Tapos yan, yung itsura kasi ng kuko ng aswang, medyo mahaba. So may dalawa kami ng pinsa ko nakakita niyan. Kaya kung ako tatanungin, kung sa akin lang kung ako tatanungin sa aso ba, naniniwala ako dyan. Kasi ako na mismo yung nakakita sa aswang na yan. So ayun na nga, balik tayo doon sa kwento natin guys. So ito na nga, nag-start na kami mag-live ni Ma'am Ellie. So mapapansin nyo doon sa video, pumunta ako doon sa gilid, sa kabila, yung malapit sa ilog. Habang nagsasalita ako dyan, di ba, pagbaling ko ng di ba yung camera ko nakaganan. Pagbaling kong ganyan ng camera, habang nagsasalita ako, meron akong isang narinig na parang nag-quack, ganun, nag-quack. Tapos, hindi ko na sa pinansin. Tapos, punta ako dun sa kabila, yun, parang, yung pag-asabi ko sa inyo, paikot-ikot lang yung wak-wak. Pero hindi ko in-expect na maririnig yun kasi nga naka-live kami. Pero, siya yung, habang tumatagal yung oras, nandun kami sa location, na nag-live kami, may narinig kaming pilot ilan na tunog, mayroong isa lang, isang pagdaan niya, dumadaan kasi, dumadaan, lilipat ng spot, bilibawa dito, may naman, mga ilang minuto ulit, dadaan naman, tapos nung bandang mga 11 PM na, naging as in mabilis na siya mag-response na yung tumutunog talaga, yung ganyan, pero may time pa nga na nagugulat ako kasi yung camera ko ganyan.
Kasi hinahanap ko kung saan nagbumula yung tunog ng ano na yun eh. Kung saan nagtutunog na, kung saan nagbumula yung tunog. Excuse. Tapos yung, kasi nga, pag iniispitan ko siya ng ilaw, halimbawa, ito side na to. Dito ko narinig yung dito ko narinig yung tunog. Pag iniispitan mo kasi ng ilaw mga lods, nawawala eh. Hindi mo alam kung saan pumunta. Tapos pag ispat mo naman, babalik dito sa kabila. Dito naman sa harap ko, dito sa harap ko. Pag iniispatan mo sa harap, nawawala. O baga, umiikot, ikot-ikot. Kahit pag ispatan mo, hindi siya nagpapakita sa Ang gusto ko kasi mangyari dyan mga boss, yung actual na makita ko talaga kung ang itsura nung wakwak na yon, yung oras na yon, yung gabi na yon. So, nagpatuloy tayo sa paglalakad. At yun, pumunta nga tayo dun sa dulo. Meron tayong pinakita na diba? Yung bukas na kabawang. Yung time na yun, wala pa ulit na tayo narinig na tunog. So magabandang medyo nagtagal tayo ng konti. Kasi nga pinapakita ko sa mga viewers ko kung kung andun pa talaga yung yung kabaong, di ba, yung laman. So andun pa yung laman pinakita. Tas sa gilid noon may narinig kasi akong parang naglakad. Parang kasi pag nandun ka sa location, alam mo guys, hindi nyo mapapansin, lalo na pagka pagtapos ka na mag-shoot ng video, di ba? Yung paghawa mo, pag nag-edit ka na, doon mo siya maririnig. Ako nga yung live na huling live ko. Chinig ko nga yung live ko na habang sa mga ibang part kasi na video ko guys. Hindi ko kasi napapansin pagka nire-review ko yung live ko, doon ko naririnig, lalo pagka yung maka-headset ka. Doon ko na naririnig yung mga boses na hindi ko naririnig pag actual. Iba kasi yung pakaramdam na yung nandun ka mismo sa actual, tapos yung pagka sa actual kasi, di ba, actual yan, dito ka. Pag titignan mo siya sa cellphone, doon mo makikita yung yung difference ng video mo Tapos badang mga 12 yata yun. Talagang sunod-sunod na yung sunod-sunod na yung tunog ng kwak. Minsan, una isa. Tapos may konti, naging dalawa na siya. Pabalik-balik siya, hindi nga lang hindi lang 5 o 10 paikot-ikot, balik-balik. Nung huling huling tunog na, naging 3 yung tunog niya ng yung tunog ng wakwak. Kung mapapansin niyo sa video, doon talaga yung video na may tunog ng wakwak. Kaso yung part na yun guys, hindi ko na siya kasi nakuha ng Pero pa rin, hindi ko pa naisama sa sa video. Kasi masyadong matagal na yung cellphone kasi maglalag na. So, yun lang mga lods. Maraming salamat. So yan, ang ating mga kasamahan sa larangan eksplorasyon, sa larangan ng ghost hunting, sina Ma'am Eldairate and Boss Wino. Supportan po ninyo ang kanilang YouTube channel, Eldairate Ghost Hunter, at saka si Boss Wino. Gabi ng Misteryo.